recent years ay ipinagmamalaki nating nakagawa ng Hollywood movies ang ilan sa mga local actors natin katulad ni Dolly De Leon at Liza Soberano. Ngunit bago sila, nabigyan na noon ng spotlight ang veteranang aktres na si Tetchie Agbayani sa ilang Hollywood movies. Sa katunayan, napili pa siyang maging leading lady ni Sylvester Stallone sa isang Rambo movie. Subalit, tumanggi si Tetchie. Sa interview sa kanya ni Julius Babaw sa YouTube nitong June 11, 2024, isiniwalat ni Tetchie kung bakit pinalampas niya ang isang role na maaaring nagdala na sana sa kanya sa tagumpay sa Hollywood. Pinagkaguluhan at pinag-usapan ng husto si Tetchie sa Pilipinas nang mag-post siya para sa isang magazine sa Germany noong July 1982 edition. Sinabi ni Tetchie na dahil sa sobrang atensyon ay nagdesisyon siyang manirahan sa Los Angeles, California sa USA. Mayroon lamang daw siya noong $5,000, katumbas ngayon ng 293,000 pesos. Lahat ng ari-arian ko binenta ko. Lahat, kotse ko, sports car ko binenta ko. Kasagsagan daw ng kasikatan ni Tetchie sa Pilipinas noong early 80s, ngunit iniwan niya ito upang mamuhay ng normal sa Amerika. Pero nahirapan daw siyang kumuha ng trabaho roon. Hindi raw siya natatanggap na mag-apply bilang waitress at sales girl dahil wala siyang references. Isang kakilala raw ang nag-udyok sa kanyang subukan ng swerte sa Hollywood. May mga agam-agam si Tetchie dahil sa tindi ng kompetensya. Pero may magandang landas pala ang naghihintay para sa kanya. Isang kaibigan ni Tetchie ang naging daan para may makilalang agent ang aktres sa William Morris Agency o WMA, isang Hollywood-based talent agency na kilala hanggang sa ngayon. Sa kwento ni Tetchie, maging ang agent daw niyang si JJ Harris ay hindi kumpiyansa kung makukuha siya sa auditions. Yun pala, magsusunod-sunod ang mga proyekto ng aktres. Una nag-audition si Tetchie para sa role na isang tribal native sa pelikulang The Emerald Forest noong 1985 na pinagbidahan ni Charles Boorman. Nakapasa si Tetchie sa audition at tumipad sa Amazon jungle sa Brazil kung saan ginawa niya ang pelikula. Kinailangan daw niyang maghubad sa pelikula bilang isang native. 4 na buwan daw silang nag-shoot. That was the longest movie I've ever done, sabi ni Tetchie. Matapos ang pelikula, kinuha si Tetchie para maging leading lady ng Olympia na si Kurt Thomas sa Gymkhana noong 1985. Pinapirma na rin siya noon ng kontrata para maging talent ng WMA. Nasundan pa ito ng pelikulang Money Pit noong 1986 na pinagbidahan ni Tom Hanks. I played the role of stepmother of Tom Hanks, paliwanag ng aktres. Bagamat maiksi lamang daw ang role niya roon at hindi sila nagkaroon ng eksena ni Tom. Isang araw ay tinawagan daw siya ng kanyang agent para mag-audition sa casting ng pelikula ni Sylvester Stallone. Sinisimulan daw noon ang casting call para sa sequel ng successful movie ni Sylvester na Rambo. Sabi raw ng kanyang agent, sa Pilipinas ang shooting, kaya kaagad daw pumayag si Tetchie mag-audition. So yun, nag-audition ako. I auditioned once and then later on, pinabalik ako. Second audition, same role. Ang role daw ay leading lady ni Sylvester. Sa audition, nandoon si Sylvester Stallone. Naroon siya. May camera. Moving camera. Ang dalawang natitirang babae raw ay siya at ang Hawaiian actress na si Julia Nixon. Una raw sumalang sa audition si Tetchie at kaiksena niya si Sylvester. Nagkabatian daw sila ni Sylvester. Pagbubunyag ni Tetchie, pero mas mababa siya sa akin, hindi siya matangkad. Mas matangkad ako sa kanya. Hindi rin daw siya na starstruck sa tanyag na Hollywood actor. So parang wala, pangkaraniwan lang, hindi naman siya maere.
Naging mabilis lang din daw ang audition process. Simple lang naman siya. Hi, hello, pleased to meet you. And then eksena na. At nung natapos na, thank you, exit, ganun lang. Pagdating daw sa bahay, nakatanggap siya agad ng tawag mula sa kanyang agent. I got a call from JJ Harris. Sabi ni JJ, Techi, you got the part. Be ready to fly to Mexico. Napakunot daw ng kilay si Techi. Wait a minute, sabi ko. I thought they were shooting in the Philippines. Paliwanag daw ng kanyang agent. Nagkaroon ng logistics problem sa Pilipinas kaya't pinalitan ang location. At sa Mexico na ito isushoot. Sabi daw ni Techi sa kausap, JJ, I just came back from the jungles of the Amazon, the jungles of Brazil. Sabi ko, I wouldn't mind going to the jungles of the Philippines, but Mexico? Sabi ko, no, I don't think I'd like to accept it. So the role went to Julia Nixon. Pag-usisa kay Techi, pinagsisihan ba niyang tinanggihan niya ang project na maaaring naging daan upang makilala siya sa Hollywood? Wala akong regrets kasi wala naman akong ilusyon talaga na I wanna make it big in Hollywood, sagot ni Techi. Yung sa akin, everything is an adventure. Let's see what unfolds. That there is more to life than just acting even up to now. That's why I'd like to keep a private life. There's more to life than pelikula. Like going back to school. Pagpapatuloy ni Techi, marahil kung tinanggap niya ang role sa Rambo 2 ay hindi na siya nakabalik ng Pilipinas. Hindi na natapos ang kanyang pag-aaral at di na nagkaroon ng anak. Makalipas ang 4 na taon sa US ay bumalik na sa Pilipinas si Techi para gawin ng pelikulang Mission Manila taong 1988 kasama ang Hollywood actor na si Larry Wilcox. Nagdesisyon daw siyang manatili muna sa bansa dahil na homesick siya. Kinuha na raw siya noon ng Viva Films para gawin ang balweg na pinagbidahan ni Philip Salvador. Then one led to the other. Sunod-sunod na yung ginawa kong movies dito. Hindi na ako nakabalik sa LA. Pagpapatuloy ni Techi. And I decided enjoy na ako dito kasi I was constantly working as an actor. In LA, may mga gaps na hindi ako nag-work. Naiinip ako. At saka homesick ako. Gusto ko umuwi ng Pilipinas, gusto ko kumain ng Filipino food, namimiss ko ang Pilipinas. And I realized na hindi pala ako meant to live in America habang buhay. I realized kung mamamatay man ako, gusto ko sa Pilipinas.